Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo lahat. May banat po itong si Malutikia. Kung kilala niyo po itong si Malutikia, siya ngayon ay isa sa maiingay, na itinatanggi niya nga na siya ay isang DDS. Hindi raw siya DDS. Sabi nga ng isang content na napanood natin, tinanong niya raw, ewan ko kung totoo Ma'am Malu, DDS po kayo? Hindi ako tigil-tigilan mo ako, DDS ka. So makikita natin talaga na kahit i-deny, DDS talaga ang dating mga ka-Wonder. At meron nga itong banat, tinawag niyang budol, itong ginawang pagveto ni Pangulong Marcos dito sa national budget natin para sa 2026. Sabi dito, hindi malinis ang 6.793 trilyong 2026 national budget. Lalo na raw yung pag-veto sa unprogrammed appropriations. So, yun ang sinabi rito, So, ang haba kasi nito mga ka-Wonder, na more than 8 minutes. So, pakinggan lang natin yung boses niya para meron tayong resibo na siya mismo ang nagsasalita. At sa mga bagay na ito, mga ka-Wonder, nakakasira na naman ito sa administrasyon. Nakakasira na naman ito sa imahe ng Pangulo. Para kasi ang dating parang may tinatagong anomalya, may mga pinalalabas kuno, At may pinagtatawanan dahil NEP daw parang sarili niya parang vinito at naglagay ng kumbaga ng pagvito sa unprogrammed appropriation, wala naman daw pera yon. Ngayon, linawin natin yun mga ka-Wonder. At ipagtanggol natin ang administrasyon. Dahil nga gaya ng sinabi ko, kung sino po yung nakaupo sa administrasyon na yun pong ating sinusuportahan. At yan po ay nakalagay po sa banal na kasulatan. Kaya dapat nating suportahan. Pakinggan muna natin ng ilang saglit na at least marinig natin yung pinag-uusapan nila. And then, pag-usapan natin yung nilalaman ng kanilang mga pinag-usapan. Balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Malabo naman. Sinasabi po, ma'am, ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget, kayo po ba isang ayon doon, ma'am? Malinis daw, 2026 budget, wala pong pork barrel? Well, actually, 2 araw, I think 2 days ago, pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito, sana nga malinis, pero sa pagkakita namin may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan isa-isa namin ang pahina ng GAA, hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong vinito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki, ano talaga ang under the discretion of the president. Kasi dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya, pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit. Yung tatlong naiwan, medyo kalakihan yon, pero
ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects. Yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng Benito na under ng DTI ay utang natin na hindi nababayaran. Dun din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yan pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yun kadalasan sa huling pahina ng GAA. No? So dun sa repaso namin, kanina na-discover namin wala yung chapter na yon. So, tinitingnan namin kung ano nangyari at tinitingnan namin kung yun ay pagkakamali lang ba sa paglilimbag o talaga may mali. So, hindi ko masasabing malinis sa mga nakikita namin. So yun mga ka-wonder, hanggang dun lang tayo kasi kakainin yung oras natin. At least nabanggit niya yung mga highlights na ating po mga pag-uusapan ngayon. Itong si Manolo Tequia, ito po yung nakasagutan ni Attorney Claire. No? Talagang nag-init ang ulo sa kanya ni Attorney Claire. Ito po si Professor Manolo Tequia, isang political strategist. At kanina pong ni-review umano itong budget 2026 national budget. Sinasabing budol. So, pangit pakinggan. Ano? Pag sinabi mong budol, alam natin, pag sinabing budol, kagaya nitong si Duterte, yung pamamahala niya way back 2016 onwards, habang siya'y nakaupo, nang budol siya. Kasi bakit? Parang kunyari lang yung war on drugs niya at kung ano-ano pang mga na-discover natin na akala natin na siya yung parang promise na kumbaga mesaya na ang dating na magtutugon sa problema ng bansa. Yung pala, isa lang palang hype at peke. So, pag-usapan natin yung sinasabing budget na kino-question nitong si Manolo Tequia, no, na isang kasiraan ito sa administrasyon. Although bukas ang administrasyon para suriin yan, pero para sabihin mong budol, parang hinuhusgahan mo na parang may mga maling ginawa. Ano? So una mga ka-wonder, linawin natin yung sinasabing hinala at ebidensya. Pag sinabi mo kasi may hinala ka, dapat may ebidensya ka. Nasa sinasabi mo sigurado ka ba dyan? Yun po pananaw pa lang nila dapat. So, may mga tanong at kritisismo. Oo, meron. No? So, sa ngayon, wala pang ebidensya ng iligalidad o pagnanakaw sa mga sinasabi nila. Ibig sabihin, wala pang desisyon ng korte kung ito po'y nagkaroon ng problema, nakikita agad yan, hindi naman pa ganun kalalim. No? Itong budget na to nililitis pa nila. Kaya hindi mo pwedeng sabing budol. Isa pa, wala namang kaso sa ombudsman. Isa pa, wala namang adverse findings ng COA. So kahit hindi pa man tama, kaya hindi ibig sabihin mga ka-wonder, hindi tamang sabihin yung budol agad. Kasi bakit? Sa demokrasya natin mga ka-wonder, normal ang pagdududa. Tama yan, given yan. Pero hindi pwedeng hatulan ang gobyerno base lang sa hinala. Kasi hinala lang ito To think na itong si Manolo Tequia ay isang political strategist, dapat siya mismo alam niya yung binubuka ng bibig niya. Kasi parang ang mga term niya is super exaggerated. Budol, gimbal. Alam niyo ba yung mga yan? Yung mga term na yan? Nakakagimbal, ibig sabihin sobrang shock. Sobrang parang nagigimbal ka, parang may halong takot ka na hindi mo maintindihan na na-shock ka. So, ganun yung mga ginagamit niyang term. Para talagang itong mga taong bayan parang magalit sa gobyerno. So, ganun. So, pangalawa, ang veto ay kapangyarihan ng Pangulo. Hindi yan trick. Yung pag-veto na yan. Nakikita niya kasi kung ano yung dapat i-veto dyan. Na hindi naman dapat unahin. At hindi naman dapat yan ang pangunahing kailangan ng bansa natin. Ang veto ay nakasaad sa konstitusyon. Hindi po yung illegal o trick. No? Ginagamit ng lahat ng naging Pangulo. Kasi parang kung magsalita parang sa panahon lang ng Pangulo yung nangyayari mga ganyan. Sinasabing budol. Nangyayari po yan o ginagamit po yan sa mga naging Pangulo. At hindi ito ebidensya ng panglilinlang. Ano po ito? Ito ay paraan para itama ang budget. Gaya nga ng sinabi na binito ng Pangulo na ilang bilyon. No? Kasi kung ito po ay kanya pong kukurakutin, sabi nila, bakit binivito niya? No? At ito po ay safe valve kung tawagin laban sa overspending.
na hindi naman dapat pagkagastusan, walang kapararakan, hindi niya nakikita na yan ay dapat kasama sa paggagastusan ng bansa, kaya inalis niya. Kaya ang importante mga ka-wonder, ang NEP ay proposal lang, no? Para dun sa hindi nakakaalam na nakikisaw-saw na dyan, oy, ganito, ganyan, hindi naman alam. No, ito may mga alam naman, pilit na hindi ini-elaborate ng malinaw para lang magalit ang taong bayan sa Pangulo. Ibig sabihin, hindi ito final. No? Mas delikado ang Pangulo pag ayaw niyang mag-veto kahit may problema sa budget. Bakit? Yun ang kahinahinala. May mga vinito siya. Noong nakaraang budget, kinwestiyon, walang kasi satisfaction. Kita naman natin talaga yung mga ka-wonder, talagang ayaw lang nila sa Pangulo. Kaya kahit maganda ginagawa, kahit yung budget, wala naman dapat pagkahinala muna for the benefit of the doubt sa mga anti-Marcos. Talagang parang parang dinadaw na at binibigyan na agad ng duda. So, ito kasi yung madalas, bakit may binito na galing sa din sa NEP, galing sa NEP, ito ay madalas naman ng mga ka-wonder na gawing issue nitong mga ito. Pero ganito ang realidad mga ka-wonder. Ginagawa ang NEP buwan bago maaprubahan ang GAA. So ginagawa na yan buwan bago maaprubahan ang GAA, bago siya maging isang bill. Kaya ibig sabihin habang tumatagal, nagbabago ang economic forecast. May mga nakikita sa tingin ko ito, ganyan. Kaya may mga nagbabago. Nag-a-adjust ang revenue estimates at lumilinaw ang deficit risk. Kaya ibig sabihin mga ka-wonder, kaya binawi mga ka-wonder, kaya may mga binago. Hindi ito panloloko. No? Para maintindihan ng iba. Kasi sinasakyan lang nila yung paliwanag nitong supposedly matatalinong tao na magbibigay ng enlightenment. Pero kasi ang ginagawa lang na binibigay yung fraction lang at vague pa. Hindi pa ganun ka buo, no, para magbigay ng palaisipan sa tao dahil simply ayaw lang kay Marcos. So hindi ito panloloko at ito ay course correction, no? Hindi siya panloloko. Ibig sabihin mga ka-wonder, sa simple analogy, parang nagplano ka, no, ng paggastos. Pero nung makita mong kulang ang sweldo, kulang kapos ang budget, so ang ginawa mo, nagbawas ka. Hindi ka sinungaling at ibig sabihin, responsible ka. Yun ang tama kapag ikaw mag-spend ng isang pera, lalo na sa kabangbayan, yun ang ginagawa. Pagpapakita yan ng pagiging responsable, hindi anomalya. Isa pa, yung binanggit ni Malutikia itong tungkol sa unprogrammed appropriations na pinagtatawanan pa nila. Pati sinasabi nga ng mga kritiko na wala pang laman agad ang UA. Tama naman. So, Pangulo ang mag-a-activate nito Siya ang mag-a-activate niyang UA na yan. Para linawin natin mga ka-wonder, ang UA ay matagal ng budget mechanism. No? Matagal na yan. Hindi yan bago. At ginagamit ng iba't ibang administrasyon for your information. Hindi ito secret fund. Itong unprogrammed, no, na appropriations o yung UA. Ibig sabihin, bakit ito umiiral? Ibig sabihin, para may buffer sa emergency. No? Para hindi na babalik sa Kongreso kapag may crisis. Yan ang ibig sabihin ng unprogrammed appropriation. Sa kaso ni Ferdinand Marcos ng ating Pangulo, binito ang malaking bahagi ng UA. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Sabi nila, walang loman yan. Ibig sabihin, mas maingat, hindi mas malikot, no? Mas delikado ang UA na hindi binito kaysa UA na inalis. No? Ibig sabihin yan ulit, ito ay matagal ng budget mechanism. Wala nga laman, pero kumbaga nag-project na sila na ito ang certain, kumbaga parang ito na yan, na-project na. So parang kung ano man yung wala pa dyan, inaalis na. Yun ang parang aking opinion dyan mga ka-wonder. So yung sinasabing budol nitong si Tikia, na budol ba ang pag-veto ng UA? No? Dahil kung budol ito mga ka-wonder, dapat ginamit ng palihim. Yan, isa yan sa number 1. Budol ba UA? Dapat palihim. Nakalagay. Nabasa niya nga at kino-question nga nila. O kaya, inactivate agad. No? Hindi po dapat inactivate kasi unprogrammed nga. Pero kung ito po inactivate agad, budol yan. Wala nga unprogrammed nga. Sila na nga nagsabi na walang laman. At wala pa yan. Ibig sabihin, pag yan ay budol, inactivate agad.
At ibig sabihin, walang paliwanag. Ang sabi niya, nagja-justify daw sa taong bayan. Natural lang magpaliwanag ang administrasyon kasi nga kino-question at sinisira ninyo dahil sa pagsabi nyo ng budol. No? Pero anong nangyari? Ano nangyari na ginawa ni PBBM? Openly vetoed. Bukas sa mata ng lahat. Kaya nga nakita nila nasuri at iniaral daw nila. So may written veto message. May nakalagay na sinulat, may written, at may fiscal justification. No? Ibig sabihin, bukas yan sa lahat, walang tinatago. So ang conclusion niyan mga ka-wonder ay hindi ito budol, kundi signal ng fiscal caution. So ibig sabihin nito mga ka-wonder, hindi ito budol. Meron itong signal fiscal caution. May pag-iingat. No? Kaya ganyan, may pinagpapalagay para malinawan tayo at hindi tayo hatol ng hatol. Sunod, may binanggit pang foreign assisted projects na kinansela daw na dapat automatic yan. So, hindi lahat ng foreign loan ay practical. No? Hindi lahat practical. Hindi lahat ng foreign loan ay mabilis at hindi lahat ay aligned sa priority ng bansa. Kasi tinitignan ni PBBM kung ano yung kailangan natin na siyang ikauunlad ng bansa. Siyempre, uunlad yung bansa. Gagamitan ni PBBM ng wisdom, of course, ng strategy, ng tamang pang-budget. Pero nabubutas dahil may mga kawatan na bilyon-bilyon na dapat nga makulong na yung mga yan, inaantay natin yung mga senador na yan at mga congressman na yan, dahil nakulong lang itong mga contractors, antayin natin yan, isi-celebrate natin yan kapag nakulong na yan. Kasi para tayong naguhulog sa alkansyang butas. Hulog tayo ng hulog at butas sa ilalim kasi may mga sumasalong buwaya. No? Kaya hindi natin papabayaan yung bansa natin na pamunuan ng isang buwaya. Never. Hindi namin yan papayagan. Hindi natin papayagan yan. Kaya nananawagan tayo sa mga loyalista, mga pink, dilaw, blue, naman, except dyan sa green. O kung green ka man at nalinawan ka, DDS ka, salamat. Tulungan mong ibangon yung bansa natin. Tulungan mong magkaisa tayo para bumangon yung bansa natin. At wala tayong sisinuhin kahit nasa administrasyon yan. Kung sila man ay nagnakaw, makulong sila at parusahan. At kung may nakikita kayong anomalya, magsampa kayo ng kaso. Hindi puro duda lang. Paano kung malinis yung tao at puro lang kayo duda? Sayang lang emosyon ninyo at sinisira pa ninyo. Tayo, hindi yung isang tao lang. Tayo, sarili natin ang sinisira ninyo. So, dapat mag-isip tayo sa mga pinakikinggan natin. Dapat maigi nating suriin, screen yung mga naratibo ng tao na yan. At yung kanilang mga motibo, yung kanilang agenda, saan ba sila nabibilang. So, may project na matagal nang matutupad, yung foreign assisted projects, bakit kinansela? So, may project na matagal nang maipatutupad, may counterpart funding issue, mabigat sa utang pero mababa ang returns. Kaya kinansela. So, ang pagbibito ay pagkansela ay pwedeng pag-iwas sa hindi kailangang utang. Uutang ka sa assisted na sinasabing foreign assisted. Bakit? Para makautang lang. Para saan? Para magamit, tinutuya nga Bakit? Mukhang uutang na naman daw. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Na parang ang tingin daw mukhang uutang daw. Hindi, ito na nga Pag-iwas nga sa hindi kailangang pag-utang. Yung mga unnecessary na indebtedness natin sa World Bank o sa ang bansa para mailagay sa budget ng pangangailangan para mabudgetan. At pagpaprioritize ng mga mas epektibong proyekto, yan po ang kailangan dyan. So, ang key point dyan mga ka-wonder, hindi lahat ng utang ay investment. No? Hindi lahat yan ay okay. Pag nag-utang ka, bakit? May pag-i-investan ka. So, parang investment siya. Pero hindi lahat ay investment. Kaya, kinansela mga ka-wonder. No? Pati itong DTI, narinig natin, issue sa DTI, hindi ito anti-negosyo mga ka-wonder. Kapag nabawasan ang pondo ng DTI, hindi ibig sabihin pinababayaan ang negosyo. Hindi ibig sabihin pinabayaan. May nakikitang source, malamang, maari. May nakikitang bagay na pwede pa naman paggagastusan.
no? At hindi pa na nakikita ng Pangulo yan. So, ibig sabihin, in kontra sa MSMEs. Ibig sabihin, micro, small, and medium enterprise. No? So, ibig sabihin, may existing loans ang program, kaya hindi ito anti-negosyo. May existing loans. At guarantee mechanisms, private sector-led growth. Ibig sabihin, may mga pwedeng tignan, sources. Ang budget ay tungkol sa trade-offs. No? Hindi lang pwedeng ponduhan sabay-sabay. Ang pagtatanggal sa line item o sa isang item ay hindi pagtatanggal sa isang sektor. So yan po ang dahilan kung bakit na binawasan nga ang pondo sa DTI. Ibig sabihin, hindi ito anti-negosyo, mga ka-wonder. Nag-iisip lang sa tamang paggamit ng pera. Parang nagbabudget ka lang pa rin. Ganun pa rin. At tungkol din sa budget na deficit sa utang, ninawi natin ito, mga ka-wonder. Na alam natin na ang katotohanan na mas malaki ang budget kaysa kita. Kasi nga budget nag-i-spend ka eh. Alam natin yan lalo na sa mga negosyo. Naggagastos sila ng malaki until they're waiting for the ROI, no? O yung return on investment na sinasabi. Of course, may mga deficit yan, no? Hindi agad papasok, may uutangin. Pero mga ka-wonder, halos lahat ng bansa naman, hindi lang Pilipinas, kahit yung mayayamang bansa, Amerika, magugulat kayo, may mga deficit, may mga utang din sila. Malaking bansa na yan, ha? How much more tayo na maliit lang na nagpapalago sa ating ekonomiya na yun nga, unfortunately, ninanakaw na mga buwisit na mga kawatan na ito. Ang mahalaga, mga ka-wonder, manageable ba? May growth ba? O may plano ba sa pagbabayad? Of course, meron. Yung utang nga na trilyon na iniwan nitong si Duterte na napakalaki. No? Paunti-unti pong binabayaran kaya hindi lumalaki lumulobo ng gusto. So sa ngayon, walang default, walang moratorium, no? Sinusunod ang medium-term fiscal plan. In other words, hindi utang ang problema, mga ka-wonder. Kundi yung problema ay utang na walang direksyon. Yun ang problema. Kaya hinahanap itong inutang na trilyon sa panahon nitong si Duterte. Nasaan? Kaya nga sila ay nililitis ngayon at tinutugis pa isa-isa. No? Kaya nga sila ay nagsisi-alarma at ang sigaw, BBM resign, paaltalsikin, very obvious. No? Tanga na lang ang hindi nakakapansin. Ano pa? Ano ang hindi ginagawa ng Marcos administration? Tignan din ang wala. No? Walang confidential fund explosion. Take note, explosion. Dating nakaraan, ang dami. Insertions, ang dami. Natutuklasan. Yung mga confidential funds, grabe. Yung mga insertions, grabe. Bilyones. 1 bilyon, grabe. Sabi ko sa inyo, mga ka-wonder, siguro kulang-kulang 1 dip ako. No? At yung kapal, siguro mga ganito kakapal. Yung length, yung width niya, at yung kanyang height is mga ganito. Ganon karami ang 1 bilyon. Isipin mo yung 51 nun. Isipin mo yung 1,000 times nun. At times 2 nun. At ilan pang times na pinagnanakaw sa bansa natin. Gaya nga na sinabi natin, kung tayo lang bibigyan ng pagkakataon mula sa mga ninakaw na yan, ipapamahagi, pwede tayong magkapag-benefit ng 1 hanggang 5 milyon sa tingin, sa aking assessment, mga ka-wonder. At pwede na nating ipang negosyo yan. Ano kaya magiging buhay, no, ng malalagong business ng bawat Pilipino na nagtutulungan din sa mga business na yan at umiikot lang dito sa ating bansa, no? At yung mga, siyempre, sa out of that raw product sa atin, pwede nating i-export at hindi na tayo mag-i-import, no? Ang ganda sana kung wala talagang corruption Itong mga kawatan lang talaga ang problema sa ating bansa, mga ka-wonder. Wish ko lang sana pag-pray natin na God would do something dito sa mga taong ito para matigil na yung paghihirap natin, mga ka-wonder. Dagdag pa dyan, bukod sa walang confidential fund explosion, walang emergency power abuse. Walang off-budget pandemic-style spending. No? Na dinarason yan pandemya siyempre, ano pa, yung mga mask, kung ano-ano pa, Pharmally, naging monopoly, nasaan na yung mga kita na yun para sa ating bansa? At bakit umutang tayo? At nasaan yung, kumbaga sa business, nasaan ang ROI? Nasaan? Yan ang tinutugis ngayon
na malaking anomalya. Sabi nga ng mga naririnig natin at mga post at analysis, this is the biggest scam. Itong pag-upo na sinasabi nila ng Pangulong Duterte nung siya po'y nakaupo. Ibig sabihin mga ka-wonder, mas may proseso ang ginagawa ng Pangulo. May mga checks, no? Mas may checks, masusuri. Hindi yung pabara-bara. Naalala ko bakit na mabilis maaprubahan, sabi ng Pangulo, itong sa panahon ni Duterte, na kapag may gagawin yung contractors, bago sila bayaran, titignan muna yan ng institusyon. Okay na, o sige, tsaka magre-release ng bayan. Tinanggal daw yun nitong si Duterte at tsaka ni Bongo. Di ba? Very smelly fish. No? Ano pa? Bakit may malakas na suspetsya itong mga ito? Real talk lang mga ka-wonder. Malaki kasi ang budget. Trilyon. At sabi nga nila, nung ina-approvean yung budget, nakangiting aso raw itong mga to. Dahil may mananakaw na naman daw sila. Let's say, meron dyan mangungupit. Mga kupitero at kupitera. Pero yan po ay babantayan. At kapag sila ay nahuli, sila po ay kakasuhan, tatanggalin, no? At of course, ipapahiya. Kahit na hindi mo ipahiya, mapapahiya talaga. Biruin mo, magnanakaw ka. Yun nga lang, gawang ka ng kanta na magnanakaw ka, nakakahiya eh. Diba? Sabi nga nung prinsipyo ng Hapon, hindi bali na ako ay gumawa ng kung anong kasalanan, wag lang magnakaw. Dahil ang pagnanakaw ay sakit o isang krimen ng nakakahiya. No? Nang wala kang dapat mukhang iharap kahit sa kamag-anak mo at pamilya mo. Bakit na may malakas na suspetsya? Of course, malaki nga yung budget, sensitibo ang apelyido. Siyempre, pag sinabing Marcos, may record. No? How about Duterte? No? Siyempre, pagtatanggol nila yan. Alam nyo na this. Papalapit na yung political cycle. Kaya medyo silipan na, siraan na, ida-down natin ito. Sabi nga, tandaan nyo at kahit daw walang pakialam, sabi nga ni Sarah, kahit totoo man hindi, basta masira ko lang kayo. Lagi niyong alalahanin niyang sinabi na yan. Kaya every time na may paninira, automatic na yon, yun na yon. So, ibig sabihin mga ka-wonder, kaya kahit technical na decision, ginagawang moral issue. Kahit technical yung decision. Magnanakaw yan. May mananakaw na naman kayo. No, imbis na hayaan mo na mag-flow, kasi nga may sisilipin din naman yan. No, madali nga ma-check, no? Ginagawang budol yung naratibo. Budol na agad yan, siniraan na agad. Hindi lahat ng kontrobersya mga ka-wonder ay corruption. Nakikita natin, controversial ito, napakalaki. Bakit binito yung NEP? O bakit inalis bakit pinondohan o bakit tinanggal tong UA? O bakit hindi itong inanuhan tong DTI? O bakit ganito ganito ganyan? No, ginagawan agad ng kontrobersya. Ibig sabihin, hindi lahat ng kontrobersya ay corruption, mga ka-wonder. So, ang bottom line, mga ka-wonder, no, ay may mga tanong sa 2026 budget. Okay lang yan. Magtanong ang taong bayan, transparent naman eh. Pero sa ngayon, ang nakikita ay ang pag-iingat. Nag-iingat sa paggastos ng pera. Kaya nga binivito, no? At binabudget ng maayos dahil nadala na sa mga pangangawat nitong mga kawatan na nakapwesto. Hindi pandaraya, mga ka-wonder. Pag-iingat. So, ang veto, mga ka-wonder, ay hindi pagtatago. Ito ay pag-amin na kailangang ayusin. Kaya nga, pag may nakikitang bagay, binabago, binibito, ang tingin nila, mukhang binibito lang kuno, may tinatago raw. Alam nyo na yan. Yan yung mga nagsususpetsa. Sabi ng isang lalaki, doon sa napanood ko, doon sa palabas na siya parang nandoon siya sa isang kingdom na kumakampi siya rito at gusto niyang protektahan yung queen. Nakalimutan ko lang yung title. Na pinagsususpetsahan siya nung kampi ng queen kasi nga doon siya galing sa kabila eh. Sabi niya, a suspicious man is as a dishonest man. Parang ganun yung pagkakasabi. No? Kaya wag tayo masyadong suspisyoso lalo na wala pa naman bagay na talagang confirmed na para ikaw ay magduda. So, pwedeng punahin ang administrasyon, pero wag naman nating husgahan. Imbis na husgahan, tulungan natin magkaisa tayo. Parang bayanihan.
Nakita nyo yung bahay na lumalakad, binubuhat, walang mga nandoon sa loob na natutulog, nagpapasaway, nagtatatalon para lalong bumigat. Dapat lahat pasan-pasan, tinutulungan, buhati ng ating bansa, ating bayan. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up para ma-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. Please share this video para malaman nila yung katotohanan dito sa 2026 national budget na hindi budol. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.